Kaya pala, kumbento ng laro ito. Batugan sa libro. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Wala ngang matitirhan dito kahit para sa buhay. Lalo na ang tuluyan. Habang hindi pa tuluyang madilim, umakyat ka na lang pabalik sa dating daan at bumaba ng bundok. Baka sakaling maligtas mo pa ang munting buhay mo. Ang abang ito ay papasok sa kabisera para sa pagsusulit. Nabutan ako ng malakas na ulan sa daan. Nais ko sanang makisilong dito para makaiwas sa lamig. Kung may nagambala man, sana ay mapatawad ninyo ako. Mabuti. Mahirap kumbinsihin sa mabuting salita. Napakasamang multo, dahil ayaw mong makinig sa payo. Kapag may narinig kang kakaibang ingay sa gitna ng gabi, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Sabi ni Confucius, kapag narito ka na, manahan ka na lang ng payapa. Ang ibig sabihin ng marunong ay, dahil dumating na ang mga halimaw at multo, ako na ang magpapalibing sa kanila dito. Hindi. Ano ba ang laman ng kahong ito ng mga libro mo? Nakabutas pa ito ng hukay na 3 pie ang lalim sa lupa. Hindi ako nagsanay sa pakikipaglaban. Kaya sa araw-araw, wala akong lakas kahit pumatay ng manok. Talagang ni anino ng lakas, wala. Nga. Ako ay isang mahinang iskolar lamang. Kapag nasa labas, kailangan may dalang pantanggol sa sarili. Ang daming palamuti. Pagdating ng oras, kahit mapunit ang lalamunan mo sa kakasigaw, hindi ako hugot ng espada. Bath. Hanggang sa muli. Hindi maganda ang masamang nakasanayan. Yaong lumalabag sa nakakataas at mahilig sa gulo. Wala pa akong nakitang ganoon. Bakit biglang ang lamig? Ginoo. Malalim na ang gabi at mabigat ang hamog. Mag-isa lang ako sa labas. Ang lamig. Pahintulutan mo akong pumasok at magdagdag ng init sa silid mo, Ginoo. Pwede ba? Sabi ni Confucius, huwag tingnan ang di-ayon sa kagandahang asal. Huwag ding pakinggan ang di-ayon sa kagandahang asal. Binibini, napadpad ka rito sa kalaliman ng gabi. Mag-isang lalaki at babae na magkasama sa iisang silid. Talagang nakakabawas ng dangal. Kailangan ko pang mag-review ng aking aralin. Maaari bang bumalik ka na ng maaga at magpahinga? Ang tanga mong iskolar. Nasa bingit na ng kamatayan, pasosyal pa rin sa pananalita. Ang mabahong amoy ng kung anong nasa labas ng pinto. Kahit nakapikit, ramdam mong may mali. Kung ayaw mong buksan ang pinto, Ginoo, ako na lang ang papasok mag-isa. Ah, 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 ah. Sandali, binibini. Sabi ni Confucius, kung hindi mapigil ang Ginoo, hindi siya maringal. Ang ibig sabihin, binubugbog ng Ginoo ang mga tao. Kung hindi ka titira ng mabigat, hindi ka makapagtatatag ng otoridad. Binibini, sinira mo ang aking pag-aaral at mga patakaran. Aalis ka na lang ng ganito. Baka hindi iyan ayon sa asal. Alaynan. Kaibigan. Kanina, bahagya lang akong nagpakawala ng kamao at sipa. Lumakas lang ng kaunti ang ingay, hindi ba? Naiistorbo ka ba sa pahinga mo? Sino ba talaga ang halimaw dito? Parang nasayang ang 30 taon kong pagsasanay sa daan. Akala ko noon na wasak ang kumbento ng Lanruo. Hindi magandang lugar para mag-aral. Pero sa ngayon, parang lupang kaloob mismo ng langit.
Kahit anong ligaw na kaluluwang walang modo ang lumabas. Lalo pang lalalim ang pag-unawa ko sa aral ng mga dakilang pantas. Kung mananatili pa ako rito ng ilang araw pa, basahin mo ng lubos ang 7 akda ni Mencius. Hindi ba mas maayos ang daan papuntang kabisera para sa pagsusulit? Yan kapatid, pasya ko na. Balak kong manatili sa kumbento ng Lanruo ng kalahating buwan. Napakatahimik at presko ng lugar na ito. Sakto para magkulong at mag-aral. Paglubos ko nang naunawaan si Mencius. Saka ako aalis papuntang kabisera, hindi pa huli. Tahimik daw itong impyernong lugar na ito. Sa loob ng 10 li, wala kang makikitang kahit isang buhay na nilalang. Puro kalansay ang nakabaon sa ilalim. Sa gabi, nagkakagulo at nagsasayawan ang mga demonyo. Ito pa ang tawag niya na tahimik. Malapit na akong sumabak sa langit na parusa para sa pagbabagong anyo. Kailangan ko pang sumipsip ng yangki ng 900 at 99 na lalaki. Para tumibay ang pundasyon ko. Ang pinagmumulan sa silid sa gilid. Katumbas iyon ng lakas ng daan-daan o libo-libong karaniwang lalaki. Kapag nilamon ko lang ang taong iyon, makakalusot ako agad sa antas ng hari ng mga halimaw. At ako na ang maghahari sa buong Heishan sa loob ng 100 li. Kaso, masyadong mabilis na matay ang Hualipi Ghost na iyon. Wala ni katiting nakapaki-pakinabang na balita ang nakabalik. Laoba. One King, pumunta ka sa silid sa likod at alamin mo ang pinagmula ng binatang iskolar na iyon. Kung mapapalabas mo siya sa silid sa gilid, ibabalik ko sa iyo ang banga ng abo. Hahayaan kitang mag-reincarnate. Ginoo, malamig at maulan ang gabi. Naligaw po ako sa kabundukan. Maaari po bang makahingi ng mainit na tubig? Binibini, gabi na at tahimik ang paligid. Basang-basa ang kasuotan mo. Sa ayos mong iyan na lumalabas sa gabi. Talagang nakakahiya at hindi nararapat. Kahit nagpapahinga rito kasama ko si Ian. Hindi naman kami nag-iisang lalaki at babae. Pero ang itsura mong pumasok dito. Talagang hindi angkop. Pakisuyo, binibini, lumipat ka na lang sa ibang lugar para umiwas sa ulan. Mahigit 10 taon na akong nasa kumbento ng Lanruo. Nakakita na ako ng gahaman, manyak at mapagkunwaring banal. Pero ni minsan, wala pa akong nakitang pagkakita sa akin na ganito kaawa-awa. Na maaawa. Ang unang reaksyon mo, punahin pa ang suot kong kulang. At seryoso ka pang naglabas ng mga patakaran. Tapos mayan pa na tumanggi sa akin. Ay, mga tao nga naman. Hay, malala talaga ang pagkaisip bata ng bookworm na ito. Kahit ang babaeng multong kusang dumating. Sisermunan muna niya tungkol sa asal at hiya. Saka idadamay pa ako. Wala, ito na lang ang gagawin. Batay sa dating karanasan. Kapag likas na iniunat ng lalaki ang kamay para tumulong. Sa sandaling iyon, ang yinki ko ay aagos agad sa palad niya. Tatago sa 7 lagusan. At lulunurin ang isip niya hanggang mawalan siya ng malay. Napakapuro at matindi iyon na yang nadugo at ki. Hinaluan pa ng bagong lingkong marangal na ki. Kaya likas itong bumabalik para sugatan ang mga nilalang ng dilim. Lumalabas, binibini, isa ka ring pasaway na nilalang ng kasamaan. Akala ko'y isa kang matuwid na dalagang naligaw. Hindi ko inakala na kasama ka rin pala ng naunang Hualipi Ghost. Sabi ni Mencius, ang yaman at dangal ay hindi dapat magpalunod sa pagnanasa. Ang kahirapan ay hindi dapat yumanig sa loob. Ang tapang ay hindi dapat yumuko. Sa langit at lupa, mayroong matuwid na ki. Na lumilitaw sa sari-saring anyo. Binibini. Sa tingin ko, baka sa mukha mo ang matinding pighati. Bagaman may taglay kang yinki. Wala ka namang mabigat na kasalanang nananakit ng iba. Ang pagpunta mo rito sa gitna ng gabi para sumubo. May itinatago ka bang hirap na hindi masabi? Ito ang tawag sa isang iskolar. Mas nakakatakot pa ito kaysa sa 3 demon kong sila o ba. Baka mamaya, sabihin niyang masyadong malakas ang hinga ko. Lapit ka na lang at pag-usapan natin ang pag-aaral. Kung wala ka namang dungis ng kasalanang nananakit ng iba, natural na hindi ako basta-basta mananakit. Itinuro ni na Confucius at Mencius na kailangang mag-ugat sa habag ang puso natin. Panatilihin ang puso sa pamamagitan ng kagandahang asal. Ang pinakahuli lang ay ang kamay na iyon. Sa isang hila lang, dinurog ko ang sariling ugat ng buhay ng matanda. Paano naman ako hindi sasagot? Ako si One King. Pakiusap, Ginoo, iligtas ninyo ako. Dumating ako rito para magmanman.
Talagang wala akong magawa. Kinuha ng matanda ang abo ng aking mga buto. Kung hindi ka susunod, wawasakin ko ang kaluluwa mo at bubuwagin ng tuluyan. Mukhang wala talagang alam ang buhay na haring yaman na ito sa sitwasyon. Sa ganitong oras, kailangan kong ipakita kahit kaunting halaga ko. Kung hindi, sa wasak na templong ito, pati lugar na mapagpapahingahan ay wala man lang. Ang matanda sa bibig ng kapatid na Lin ay ang dambuhalang puno ng Hugh sa kumbento ng Lanruo. Ang demonyong puno sa ilalim ng lupa, at ang mukha ng multo na dinurog lang ng kapatid na ito. Iyon mismo ang ugat ng buhay ng matandang demonyang babae. Malapit nang harapin ng punong demonyong ito ang sakuna ng anyo. Kailangan itong sumipsip ng napakalakas na bagay na puro yang para tumibay ang ugat. Kapatid, ang ganito kalakas mong sigla sa kanya ay parang 10 uri ng pampalakas na gamot. Pinadala niya ang babaeng multo na ito para lang malaman ang ilalim mo at pilit na kubkubin ang abo ng ibang tao. Ang mga ninuno ay salitan sa pag-ikot ng mundo. Ganyang kilos ay lubhang walang habag at walang masasabing katuwiran. Higit pa riyan, paulit-ulit pa siyang nagsugo ng mga halimaw na ahente para guluhin ang pag-aaral ng isang batang iskolar. Talagang wala siyang alam sa tama. Noon ay inakala ko na kapag narinig ng iskolar na ito ang pangalan ng dambuhalang puno, matatakot siya. Pero ang puntong inasikaso niya ay ang pag-abala sa pagbabasa ko. Mukhang dito talaga natagpuan ng dambuhalang punong iyon ang katapat. Nasira ang ugat ng buhay ng matandang demonyang babae. Nagalit siya sa baliksipsip at nagwala. Bagaman siya mismo ay malapit ng tamaan ng sakuna ng langit. At matagal nang nakabaon sa kailaliman ng kabundukan. Nagpakilos siya ng mga multo at halamang makamandag sa buong templo. Sinelyuhan niya ang silid sa pamamagitan ng yin na enerhiya. At balak kaming ubusin ng buhay dito. Mukhang hindi talaga balak ng punong demonyong ito na pabayaan si Xiao Sheng na mag-aral ng payapa. Kapatid yan, pakialagaan muna si Binibiningi. Ako muna ang lilinis ng mga kalat sa looban. At habang ako na rin, tuturuan ko ang kapitbahay na ito ng ilang asal sa kabila ng sahig. Kung ano ang mga tuntunin ng hindi paglabag sa kagandahang asal. Pero sandali. Sabi ng anak hindi nag-aaral ng asal. Paano magtataguyod ng mabuting ugnayan sa kapitbahay kung walang paggalang sa isa't isa? Ang panggugulo at pagpapalot mo sa ganitong paraan ay dumihan ang looban ni Xiao Sheng. Talagang nakakahiya at salungat sa pagkamakatao. Dahil nagtatago ka lang sa ibaba at ayaw lumabas para makinig sa aral. Ang batang iyon ay mapipilitang maghirap ng kaunti. Una kong lilinisin ang looban. Natagpuan na kita. Ngayon mismo, personal kong ibababa sa iyo ang mga tuntuning iyon. Sabi ng anak, ang Ginoo ay hindi kasangkapan. Ang ibig sabihin ng santo, ang tunay na malakas ay hindi maramot gumamit ng sandata para patayin ang kalaban. Ang pinakamatinding lakas na pumatay sa kalaban ang siyang tunay na pagkamahabagin. Haha! Kapatid yan! Nalinis na ang dumi sa looban. Siguradong narinig na rin iyon ng kapitbahay. Ang mga tuntunin. Ngayong gabi, hindi na sila muling mang-aabala sa ating pag-aaral at pagsasanay. Ayos na! Ang dambuhalang puno sa ilalim ng lupa ay talagang hindi nakaunawa sa mga tuntunin. Sa halip, isang sipa lang ang halos kumitil sa kalahati ng buhay nito. Noong kakatapos lang ng uno sa labas, ang kapitbahay na iyon ay isa ring walang alam sa paggalang na kasarilan. Nag-ingay pa ng kaunti, at inabala ang pahinga ni kapatid yan. Ang maliit na ito ay narito upang humingi ng paumanhin. Masyado na pong mataas ang sinabi ninyo. Totoo ngang kulang sa disiplina ang kapitbahay na iyon. Kapatid, ang talino mo at kabaitan sa tao. Siguradong mula ngayon ay magiging maayos at tahimik na siya. Binibinini, talagang napakahina ng katawan mo. Kakaiba lang na parang may kidlat mula sa labas. Naulanan na naman tayo. Napasigaw siya sa takot hanggang himatayin. Bayani, pakikuha sa likod bahay ng malinis na palanggana. Sindihan mo ang apoy at pakuluan mo ang ilang mainit na tubig. Hindi pwedeng hayaan lang siyang nakahandusay dito sa lupa. Talagang labag ito sa tamang pag-asikaso sa bisita. Bigyan mo ng mainit na tubig ang babaeng multo. Baka nanlalamig sa lupa ang babaeng multo.
Itong Lord of Hell, parang binibining inaalagaan ang isang multo. Naulanan ba siya kaya nahimatay? Ang tama mo sa isang sipa ang nagdulot ng purong pisikal na pagyanig. Nagkawatak-watak ba ang pananggalang niyang Yinchay? Binibining magising ka na, malamig ang lupa. Binibini, huwag kang matakot. Nalinis na ang dumi sa labas. Isa akong iskolar. Sabi ko naman, hindi kita sasaktan. Hindi ako babali sa salita ko. Maraming salamat, Ginoo, sa pagliligtas mo sa buhay ko. Walang anuman, maliit na tulong lang. Noon ko muna narinig ang sinabi mo. Inilagay ng punong demonyong iyon ang uren ng iyong mga abo ng buto. Kaya napigilan kang muling isilang. Akala ko mamamatay na ako ngayong gabi. O kaya bugbog sarado ako ng iskolar hanggang pumaitaas ang kaluluwa ko. O kaya naman, bigo ang misyon. Pagbalik ko, dudurugin ako ni Lola hanggang mamatay. Hindi ko inasahan iyon. Itong buhay na yama, naaalala pa pala. Ang nasabi ko lang na isang maikling daing ay ang urin ng mga buto ko. Inilibing ako ni Lola sa magulong libingan sa likod ng Lanruo Temple. Mayroon doong isang sinaunang bayan na tinatawag na Nainyin. At may bantay na personal niyang alilang matandang babae. Kung wala ang mga abo ng buto ko, hindi ako makaalis sa loob ng 10 lina ito. Maaari lang akong pag-utusan. Puwersahang makuha ang mga buto. Ito ay lubhang malaking paglapastangan. Ang mga ninuno ay kumikiling sa kabutihan. Ito ay lubhang malupit. Mukhang kailangan ng baguhin ang mga tuntunin ng Lanruo Temple. Pero gabing-gabi na. Kung pupunta tayo sa likod ng bundok ngayon para manggulo, maaabala lang natin ang tahimik na tulog ng iba. At tuluyan na nating malalabag ang kagandahang asal. Binibini, dito ka muna magpahinga ng payapa. Hanggang sumikat ang araw bukas. Nakapagrepaso na ako ng aking aralin. Sasama ako sa iyo sa likod ng bundok muli. Para hanapin ang matandang babaeng iyon at maayos ko siyang mapangaralan. Pinakapuro na yang nadugo at sigla. Malawak na matuwid na tiyay. Ang iskolar na ito, nagawa pang sanain ang laman niyang katawan hanggang sa ganitong antas. Ang isang sipa na iyon halos pumatay sa akin. At winasak pa ang 30% ng yin energy na naipon ko sa loob ng 100 taon. Nalaglag pa iyon ng 30%. Malapit nang dumating ang langit na parusa. Kung hindi ko mapupunan ang kakulangan, tiyak akong mamamatay. Sa ganito ko kalagayan ngayon. Kapag umakyat dito ang iskolar na iyon, walang pag-asang mabuhay. Pumunta kayo sa Heishan. Hukain ninyo ang Taiyin Thunderwood na inalagaan ko sa loob ng 300 taon. At dalhin ninyo iyon kay matandang demonyo ng Heishan. Sabihin mo sa kanya na may nakaharap ang Lanruo Temple na matigas na kalaban. Pakiusap sa kanya na padalhan tayo ng mga bantay sa loob para tumulong sa formation. Kapag nalampasan lang natin ang sakunang ito, handa akong maglingkod sa kanya bilang Panginoon. Hindi ko inakalang matapos ang 30 taon ng paglinang sa dao. Ngayon ay gagamitin ko pa ang tunay na tiyay ng dao para painitin ang tubig ng babaeng multo. Lolo, wag mo sana akong sisihin. Kung may dapat sisihin, yaong lalaki na may malalakas na kamao. Kapatid na Lin, handa na ang tubig. Kapatid na yan, ibigay mo na lang agad sa binibini na iyon. Esan, ako pa, bilang isang cultivator, ang maghahain ng tsaa at tubig sa masamang nilalang na iyon. Kapag kumalat iyan sa bulwagan ng mga ninuno ng dao, ang reputasyon ko bilang yanguhan, tiyak na mapapagalitan ako ng punong ninuno. Salamat, Daoist Master. Ang nakakaalam ng tadhana ay hindi tatayo sa ilalim ng pader na guguho. Hindi ito pag-aaral. Ito ay parang pinapanday ang langit at lupa gamit ang dugo at lakas. Ang ore ng abo ko ay sumisipsip ng yin energy sa likod ng bundok. Maaga umandar ang formation. Bukas na ang 9 yin convergence formation. Nabaliw na ang matandang halimaw na iyon. Malubha ang sugat niya. Ngayon, walang pinipiling nilalamon niya ang lahat ng ligaw na kaluluwa sa libingan. Para punan ang kakulangan. Ang ore ng abo ng babaeng multo na ito ay nasa sentro ng formation. Kung ganito ang pagsipsip, hindi niya abutin kahit kalahating insenso bago magkalasog-lasog ang kaluluwa niya. Sobrang pamilyar sa akin ang galaw na ito.
Kalahating oras ang nakalipas. Ang ginoong ito ay ibinaba ang aklat at lumabas. Sa isang tapak, halos nabali niya ang kalahating buhay ng libong taong Tridemon. Kapatid na yan, ayon kay Confucius, ang ayaw natin ay huwag nating ipataw sa iba. Balak ko sanang magpakumbaba pa sana. At hayaan silang mabuhay ngayong gabi. Bukas na lang ako magpapaliwanag. Pero ang mga kapitbahay na ito, gabi-gabi nagkakandara pa sa konstruksyon. Gulo sa tulog ko pa lang. Sinagasa pa ang pinagmulan ng mahinang babae na ito. Sobra na talaga. Hindi na ako maghihintay hanggang bukas. Pupunta ako ngayon din sa likod ng bundok para turuan silang manahimik sa gabi. Kanina, para pakuluan ang tubig para sa buhay na alamat na iyon. Ubos na ubos ang 30 taon kong hirap na pagsasanay sa dao. Ngayon, hungkag na hungkag ang dantian ko. Kahit pigain ko ang kaunting lakas, sumasakit ang mga meridian ko. Hindi pa riyan, ang daoki ay sukdulang matindi at dalisay. Napanlaban sa lahat ng masamang espiritu. Kung basta na lang ibubuhos ko ito sa katawan ng nahimatay na babaeng multo na ito, baka agad siyang magkalasog-lasog at magkalat ang kaluluwa. Kakaiba sa dibdib ng babaeng multo na ito. Kailan pa may nakapulupot na kakaibang init doon? Napakalakas ng init na iyon. Pero napakahusay ng pagkakakontrol dito. Mahigpit niya itong pinoprotektahan. Ang huling hibla ng papahina na niyang pinagmulan. Baka noong nagbasa si Linyan kanina, may naiwan siyang bakas ng dalisay na iyang sa katawan niya. Mas mabuti sigurong tingnan ko kung makakatulong pa ako. Panggabing konstruksyon. Malaking tayuan ng mga istruktura. Sobrang walang modo talaga. Tingnan ninyo ang formation. Sa gitna, may ilang uri ng abo na may dilaw na selyo. Iyon ang or ng abo ko tumigil. Utos ito ni Laoba. Habang tumatakbo ang 9 Giant Bone Formation, ang sinumang sumugod sa likod ng bundok ay papatayin ng walang awa. Binibini, patawad sa aking pagkapasok. Ayon kay Confucius, ang ayaw mong maranasan ay huwag mong ipagawa sa iba. Malalim na ang gabi. Kayong lahat ay maingay ng ganyan dito. Gumagawa ng ingay. Hindi lang sinisira ang tahimik kong pag-aaral. Kinukuha pa ninyo ang mga gamit ni Binibinini. Talagang labag iyan sa asal at batas. Maaari ba kayong magbigay daan? Itigil ang formation na ito, at isauli ang urn ng abo, para makapagpahinga ang lahat ng kanya-kanya. Hindi ba mas maganda iyon? Ha, saan galing ang mapagpanggap na bookworm na ito? Baka nabasa na ng tuluyan ang utak niya. Ha, mga bata. Punitin ninyo siya para sa akin. Higupin ninyo ang yang energy niya. Mukhang ayaw ninyong makinig sa pangangaral ko. Ano ba talaga kayo, halimaw? Kung ayaw ninyong makinig sa katwiran, edi sige. Buti na lang, marunong din ng kaunti ang batang ito sa kamao at paa. Gamitin ko na lang ang pagkakataong ito para turuan kayong mga kasama kung paano manatiling tahimik sa gabi. Kahit patay na, hindi maikakaila ang gulo ng halimaw na ito. Ang ibig sabihin ng Ginoo ay, tungkol sa inyo mga nilalang na baluktot at magulo ang espiritu. Hindi gusto magsalita ng matanda na iyon. Gusto lang niya kayong patayin gamit ang lakas. Harangin ninyo siya at durugin gamit ang pormasyon. Masamang saktan ang tao sa likuran. Hindi iyan ginagawa ng isang marangal na tao. Pero dahil pinapahalagahan ng batang ito ang hirap ng inyong pagsasanay, magdaragdag ako ng kaunting leksyon sa inyo. Kapag dumating na, tanggapin ito ng maayos. Dahil narito na rin naman ang batang ito. Dito na lang natin siya ilibing. Ha. Itaas. Ang sirang bagay na ito. Hindi lang panlinis ng init ng libong taong punong halimaw.
kundi pati ang 30 taon kong pagsasanay sa daan. Binibini ni, nakuha na ng batang ito ang abo ng inyong pinanghahawakan. Malaking kabutihan po, Ginoo. Nakatuon ang loob ng aliping ito sa pagbubuklod ng damdamin. Kahit mamatay ako, hindi ako aatras. Mabigat ang sinabi ng binibini, na ibalik na sa dati ang katawan. Tahimik na pala dito sa likod ng bundok, yan kuya. Sa tingin ko, napakagandang lugar ng Lanruo na templong ito para sa pag-aaral. Balak kong manatili rito ng kalahating buwan. Para mabuti kong pag-aralan si Mencius. Kung ang kapitbahay na iyon ay mga haspang manggulo sa gabi. Hindi ako magdadalawang isip na bumaba sa ilalim at turuan siya. Ano ang pagkalipol sa damo at pag-alis sa uga? Ang matandang ito gusto pa palang mabuhay. Ano ngayon ang dapat kong gawin? Ganito na ba kahusay makabawi ang mga eskolar ngayon? Kakapanot ko lang sa liig ng babaeng halimaw sa isang kamay. Tapos parang paghilalang ng labanos. Bunutin pati ugat ng mata ng pormasyon ng siyam na yin na nagtitipon ng mga buto. Ang tuloy-tuloy na ulan ng tagsibol na ito. Talagang maputik ang daan at mahirap tahakin. Hindi pa nakakabawi si Binibinini. Huwag muna kayong madapa. Binibinini. Ngayon, huwag na nating pag-usapan na pabuhatin ako ng babaeng multo. Kahit utusan ninyo akong kuskusin ang lapida ng libingan sa balunong kabundukan. Kakargahin ko rin. Ako, si Anguhan, hindi kailanman aatras. Susunugin ko ito hanggang umabot sa langit. Utang po ng buhay sa Ginoo. Wala akong maibabayad na kapalit. Ngayong nagbalik na ang mga abo ko. Nais ng aliping ito na laging samahan ang Ginoo. Bilang isang sunod-sunurang tagahawak ng insensong may tinta at may malasang damdamin. Ngunit sa utos po ng Ginoo, tiyak na wala akong ibang isa sa isip. Mabilis po, binibiningi, mangyaring tumayo. Sabi ng matatanda, ang marangal na tao ay nagpapaganda sa kapwa. Ang batang ito, nadaanan lang ang kawalang katarungan. Nasabi ko lang ang katwiran ng pabiro. Maluwag at malawak ang silid na ito. Kung nais mong manatili, ilagak ka na lang sa sulok. Ang pulang manggas at ang halimuyak ng insenso ay isa ring marangal na bagay. Minsan lang nagsasalita ang batang ito kapag nagbabasa. Sana po huwag ninyo kaming laitin dahil maingay. Nayanig si Kuya Lin ng magdamag. Pahinga ka na rin ng mas maaga. Pupunta ako sa likod bahay para tingnan kung may tuyong kahoy pa. Kapag luminaw ang langit, magpapakulo ako ng mainit na tubig. Salamat, Yanxiong. Ito ay kapalit lang ng sirang pormasyon. Nabawasan ako ng halos kalahati ng aking yin na enerhiya. Pinaghirapan ko mismo ang pinagmulan ko sa loob ng 100 taon. Ngayon ay mabilis itong umaagos palayo kasabay ng nagkakalas na mga ugat. Darating na ang unos ng langit. Kung hindi ko mapupunan ang kakulangang ito sa gabi ng kabilugan ng buwan sa susunod na buwan, tiyak na maglalaho ako sa ilalim ng kidlat na parang abo at usok. Pero ngayon, ni isang sanga, hindi na nangangahas sumungaw sa lupa. Ang nakakatakot na halimaw na nakasuot ng damit. Yung tapak niya kanina sa lupa. Diretsong dinurog iyon. Ang 18 depensa at panandang inilatag ko sa likod na bundok. May sagot ba mula sa Heishan? Tinanggap ng matandang halimaw ng Heishan ang iyong tain limu. Nangako siyang, pagkalipas ng 3 araw, magpapadala siya ng isang dakilang nilalang para tumulong. Makaraos lang tayo sa 3 araw na ito. Kapag dumating na ang dakilang iyon, kahit anong uri pa ng kakaibang nilalang iyan, lahat sila aani ng sarili nilang kasamaan. Mula ngayong gabi, hanggang dumating ang mga sugo ng Heishan, ay seselyo ang buong templo at magtatago sa katahimikan. Walang sinuman o anumang masamang nilalang ang pwedeng lumapit sa gilid na bulwagan. Sa loob ng 100 hakbang, sino mang mag-ingay kahit kaunti, at makakagulo sa eskolar. Sila o ba mismo ang sumipsip sa kanyang kaluluwa at ginawa itong parol na panglangit. Mataas na ang araw. Ang napakalaking kumbento ng Lanruo. Tahimik na tahimik, parang napakalaking libingan. Walang huni ng ibon. Walang huni ng mga insekto. Maging ang lagaslas ng hangin sa mga dahon ay halos di marinig. Hindi kaya nagbago na ng ugali ang mga halimaw na ito. Ay! Hindi kailangang mataas ang bundok. Kung may banal na nilalang, magkakaroon ito ng pangalan. Bagamat wasak ang kumbento ng Lanruo. Bawi naman sa katahimikan. Mukhang pinakinggan ng mga kapitbahay ang paliwanag ko kagabi. Tanga lang ang lalapit sa kubong kahoy na iyon. Sabi ni Mencius, mahusay ako. Sa paglinang ng aking dakilang hininga, na kayang magliwanag hanggang Qianling. Ang lokong ito,
Maaga pa, gusto mo na ba akong paupuin sa tabi ng apuyan at painitin? Halos mapudpod na pati kilay ko. Ito ang tinatawag na katapatan sa kalooban. Na naihahayag sa labas, hindi lang sa anyo. Kailangang pigilan mo ang sarili mo. Kapag nakaraos ka lang sa 3 araw. Pagdating ng dakilang iyon, paluluhurin kita at ipaawit ang awit ng pagsuko. Kapatid, ang tuyong rasyon na ito wala talagang lasa. Mukhang masagana ang mga puno sa likod na bundok. Siguradong maraming mababangis na pagkain doon. Mas mabuti, ako na ang manghuli ng 2 ligaw na manok sa bundok. Para may mas maayos tayong pananghalian. Mas mabuti, ako na ang manghuli ng 2 ligaw na manok sa bundok. Para may mas maayos tayong pananghalian. Bakit, ako na naman ang gagawa nito? Hindi na ba kami hahayaang mabuhay ng mga halimaw na ito? Saan naman kukuha ng ligaw na pagkain sa likod na bundok? Doon, hindi kailanman nasisinagan ng araw. Sa ilalim nito, nakalibing ang daan-daang libong mga kalansay. Kahit isang tapak lang, may mabubulabog kang ilang halimaw na nakatago roon. Ang ginoong ito, ang tawag pa niya roon ay pangangasong gubat. Kapatid, siksik ang gubat sa likod na bundok. Madalas may naglilitawang mababangis na hayop at laso na ahas. Kung hindi, ako na lang ang kukuha ng ilang ligaw na gulay sa harap na bakuran. Para may mailusot tayong isang kainan. Kapatid na yan, mali ang sinasabi mo. Sabi ni Confucius, ang pagkain ay dapat pino. At ang hiwa ay huwag masyadong magaspang. Maghapon kong binasa ang mga banal na aklat. Kailangan ko ang kaunting karne at laman para bumawi ang lakas at dugo. Bagamat mahirap at payak ang liblib na lugar na ito. Hindi rin pwedeng apihin ang sikmura. Binibining ni, pakiusap, pakuluin mo ang tubig. Mabilis lang akong babalik. Ang hiling ko lang ngayon, ang mga halimaw at multo sa likod na bundok. Sana mas mabilis silang tumakbo. At pigilan nilang maamoy sila nila Oba. Sino mang gumawa ng kahit kaunting ingay. Bubunutin ko ang balat niya habang buhay pa siya. Talagang tahimik at kaaya-aya ang lugar na ito. Ni isang huni ng ibon, wala. Isang magandang lugar para linisin ang loob at linangin ang ugali. Ang lusog ng ligaw na manok. Kung gusto mong masisi, masisisi ka dahil malas ka. Sa Talanihan Fizi, may mga tao sa panahon ng Song na nagbubungkal ng lupa. Ang kuneho ay tumatakbo at nabangga sa punong kahoy. Nabali ang lieg at namatay. Akala ko noon ay kasabihan lang iyon. Hindi ko inasahan na ngayon. Makakatagpo pa ako ng ganitong magandang pagkakataon na maghintay ng kuneho sa punong kahoy. Mukhang masyadong nagmamadali ang ibong bundok na ito. Bumangga tuloy sa sanga at namatay. Ang tuyong sanga na ito, ang laki ng istorbo. 2 araw na lang. Kailangan ko itong tiisin. Mataba at malaki ang katawan ng ibong bundok na ito, pero tanggal ang balahibo at loob. Ang matitirang laman, baka hindi pa nga sapat para sa 3 tao. Medyo kakaiba rin ang ambon at hamog sa bundok na ito. Parang may malalim at misteryosong dating. May nakikita pa akong punong sinauna sa malayo. Doon na lang tayo tumingin. 30 at 20. Umandar pa papalayo ang halimaw na iyon. Umandar pa ng kaunti. Tatapak na iyon sa pinakapuno ko. Gamit ang halimaw na iyon. Kaya kong maputol agad ang nakapangingilabot na puwersang ugat na iyon. Kapag nakita niya ang tunay kong katawan, baka bunutin niya ako pati ugat. Pupulbusin ako sa abo. Hindi pwedeng kumilos. Kailangan ko talaga itong tiisin. Kapag kumilos ako ngayon, mabubunyag ang demonyong aura, at maaakit ang kidlat na pamamaraan ng halimaw na iyon. Noong una, ang nakakatakot na eksenang itinadyak ni Linyan sa lupa. Hindi pwede. Kailangan kong patahimikin ang hambog na mukhang estudyanteng iyan. Tumigil ka na. Hindi ba dapat nang huli siya ng hayop? Hindi ba dapat kumakain siya ng laman? Ang baboy damong ito, likas na malupit. Makapal ang balat, mabigat ang laman. Isa na siya sa 2 pinakamahusay kong general. Kaawaan mo ako, Panginoon. Sabi ng ritual, may seremonya sa templo para sa mga karaniwang tao. Isa ang guru. Sabi ng dakilang mandirigma, basta dumating na. Akala ko, sa liblib at masukal na bundok na ito.
Makakahuli lang ng karaniwang bulugan at masasabing swerte na. Hindi ko inasahang makakatagpo ako ng dekalibringgo. Mukhang ngayon, ano na ang dapat gawin? Sabay-sabay na tayong kumilos. Sabi ng binata, umiwas ka sa kusina sa malayo. Pero kapag kagyat ang sitwasyon, sa liblib na labas na ito, wala ring matutumbang tao. Kaya ako na lang ang kikilos. Mabait at mahinahon pala ang hinayupak na ito. Alam niyang dumating na ang huling hangganan niya. Ni hindi man lang siya pumalag. Itong baboy damong ito, hindi bababa sa 5 o 6 kilo. Dagdag pa ang natanggal na demonyong aura. Naging purong laman na lang. Bilog at bigat na bigat. Ako namang isang marunong tumanaw ng dangal. Hindi pwedeng parang alila lang ako. Naghatak ako ng baboy sa putikan pa uwi sa sirang templo. Sobrang bastos at pangit tingnan noon. Nandoon ang isang napakalaking punong singlaki ng higante. Ang mga sanga nito ay nakaangat sa langit na parang malalaking uod. Ang tuyong punong iyon, tuwid na tuwid ang mga sanga. Perpektong mapuputol ang isang bahagi. Magiging pansuporta. Ipapasako ko itong haliging ito pa uwi. Para hindi madumihan. Para hindi mahalatang kakaiba ang baliw na ito sa harap ko. Hindi lang ako magpapakawala ng demonyong aura. Ibubuhos ko pa sa pinakamalalim na bahagi ng demon core. Kahit ang kaunting natitirang yinki sa balat ng puno. Sisipsipin ko ng ubos na ubos. At gagawin ko ang sarili kong isang karaniwang tuyong kahoy na hindi na muling mabubuhay. Ganyan na. Ayaw mo pa rin ba akong patawarin? Aba, ibinigay ko na nga sa iyo ang baboy na halimaw. Sabi mo mangaso, mangaso. Bakit ako pa ang naisipan mong tagain? Napakalaki ng punong ito. 3 o 4 na tao, hindi pa rin kayang yakapin. Ang sanga na ito, kasing kapal ng braso ng matanda. Mga 7 o 8 talampakan ang haba. Tuwid at pantay ang tindig. Parang espesyal na ipinagawa ng langit para sa akin. Magandang kahoy pangpasan. Tiisin mo, kailangan mong tiisin. Ayon sa Shijing, lagitik ang pagputol ng kahoy. At huni ng mga ibon parang awit. Sa araw na ito, hihiram ako ng isang tuyong sanga mula sa pinagpalang lupang ito. Ituring na lang na nagamit ng husto ang bagay sa tamang paraan. Mukhang bulok na ang punong tuyot na ito. Pero matigas pa rin ang loob sa kaloob-looban. At ang lintik na hayop na iyon. Kung hindi mo kaya, edi huwag mo nang pilitin. Bakit ka pa humihila ng buong lakas ngayon? Kung hahayaan lang natin siyang humila ng ganyan, tiyak na mapupunit ng buo ang sangakong ito. Pero mas nakakatakot pa ang halimaw na iyon, na kayang baliin ng basta-basta ang nakakatakot na ugat ng aking buhay. Baka habang binabali ang sanga, mahila pati ang tunay kong katawan mula sa ugat. Kapag sumulpot na ang aking tunay na katawan mula sa lupa, ang ilang daang taon kong pinagpraktisan ay matatapos na ngayon. Dito, wala na akong magagawa kundi ito. Sakto lang ang bigat, matatag sa hawak. May banayad pang amoy kahoy sa labas. Matigas sa labas, marupok sa loob. Nakatipid pa ako ng lakas. Ang perpektong pasaning kahoy. 2 araw pa, 2 araw pa. Kapag nalampasan ko pa ang 2 araw na ito. Pagdating ng tulong ng matandang halimaw ng Heishan, nanunumpa ako. Lulupigin ko at tatanggalin ang buo ang balat ng iskolar na ito. Ipapahid ko sa sarili kong katawan at sisindihan na parang parol. Ay, naku. Ang bulugang nakausli sa espada ng iskolar na ito. Mas mahaba pa ang mga pangil kaysa sa bisig ko. Bagamat naglaho na ang natitirang malamig na aura sa katawan niya. Ang pressure na mula sa isang dakilang halimaw. Hindi ba nararamdaman ng iskolar na ito? Mas nakakatakot pa ay. Ang kahoy na pasan sa balikat ng iskolar na iyon. Sa kahoy na iyon,
Nasa kanya ang napakatapang na aura ng 1,000 taong gulang na puno. Sa isang tingin pa lang, alam nang ito ang tunay na katawan ng Panginoon sa ilalim ng kumbento ng Lanruo. Nga, ano ba ang ginawa ng buhay na budang ito kanina? Yan kapatid, kumukulo na ba ang tubig? Hindi biro ang bigat nitong bakal na ito. Buti na lang may tuyong puno sa likod ng bundok. Nanghiram ako ng sanga para gawing pasanin. At least hindi natin napalampas ang tanghalian. Kapatid na Lin, saan mo nakuha ang pasaning iyan? Sa pinakaloob ng libingan sa likod ng bundok, may isang napakataas na matandang puno. Mukha itong matikas. Pero bulok na pala sa loob. Kaunting puwersa ko lang. Siya na mismo ang nabali. Tiyak na nakabangga siya ng buhay na alamat. Para hindi mabunot pati ugat. Pinutol niya ng sarili ang isang braso niya. Ginoo, napagod ka. Maghugas ka na ng kamay. Salamat sa tulong mo, binibining ni. Ang bagay na ito, ipapaubaya ko na sa iyo. Magre-review ako ng ilang sipi ng mga klasikong teksto. Kapag handa na ang pagkain, tawagin mo ako. Ang pigdemon na may itim na baluti. Matagal ko nang naririnig ang tungkol dito. Isa itong kilalang mabangis na nilalang sa likod ng bundok. Kahit ang karaniwang anting-anting ng mga Taoista ay ipalo mo pa rito. Hindi mo masusunog kahit isang hibla ng balahibo. Ang dambuhalang halimaw na ito. May tipong naipon sa katawan ang ilang dekadang malapot na demonyong enerhiya. Parang isang katawang nilusaw ng tindi ng init ng araw. Ng isang napakabagsik na puwersa. Na agad na sumingaw at natuyo. Kasama pa ang dugo at laman ng halimaw na baboy. Napinaso ng puwersang iyon hanggang maging purong laman. Ang tibay ng balat niya kaya nakakatakot. Talagang hindi ito isang bagay na pwedeng hiwain lang ng laman na katawan. Ang mga teknik na natutunan ng buhay na ito ay ipinakain na sa aso. Sabi ni Guhan, gutom na siya. Kailangan nating bilisan at magsiga. Binibini ni, akala mo ba kaya kong takutin sa ganyan? Mas matigas pa sa bakal ang balat ng baboy na ito. Maliban na lang kung ilabas ko ang aking nag-iisang buhay na espadang pamatay. Kung hindi, yakapin na lang natin ito at kagatin. Hindi pa lumalabas ang dugo at sigla ng prinsipe sa loob. Dadaan tayo sa butas na ito at hiwain. Bilisan mo, Daozhang. Huwag mong patagalin ang paghihintay ng Ginoo. Hindi kailanman lulunukin ng lumang punong demonyo ang ganitong sama ng loob na parang pinupunit ang litid at buto ng masamang enerhiya. Ang lawa sa Lanruo sinapansamantalang pinigil. Baka umangat lang ulit ang dambuhalang alon ng dilim anumang oras. Ay putol na kalahating insenso ang tagal. Bago ko naputol ang halos 2 libra ng karne sa hita. Iyan ang laso ng bangkay na naipon ng lumang punong demonyo sa loob ng daan-daang taon. Kapag hinalo ng isang karaniwang buhay na tao ang kalahating subo lang, manginig ang buong loob mo at magiging isang latsyan ng itim na tubig. Hindi mangahas ang lumang punong demonyo na harapang makipagbanggaan sa Panginoon sa silid sa gilid. Ibubuhos niya ang lahat ng sama ng loob sa pagkain sa tanghali. Sisirain niya ang baboy na ito, at saka lasunin ang 2 buhay na nasa looban. Ingat sa putik, ha? Si kapatid na yan ay hindi basta-basta humahawak ng mga sandata. Pakinggan mo, yan. Mukha tuloy gunting na bakal na pumuputol ng balat ng baka. Kung tutuusin, may mali sa sinabi mo. Hindi kumakain ng bigas pero mukhang bagsak ang dating. Kasuklam-suklam. Hindi madaling makakuha ng pagkain sa liblib na kabundukan at gulod na ito. Kapag nadungisan ng ganitong maruming bagay, tiyak na mapapahamak lang. Ang magaan na sipa. Sa gitna ng hangin, ay diretso akong dinurog. Ang isang hibla ng kaluluwang nakakapit sa laso ng bangkay. Akala ko matindi na ang lason ko. Sa ilalim ng paa ng buhay na haring impyerno, ni hindi sapat para dungisan ang talampakan ng sapatos niya. Kapatid na yan, huwag kang magtaka kung medyo mapili ako. Pero ang papasok dito, kailangan talagang malinis. Ituloy mo lang ang paghiwa, huwag mong sayangin ang oras. Mukhang matibay ang tuyong kahoy na ito. Hindi ko inakalang may insekto pala roon. At may lumalabas pang mabahong itim na tubig. Sabi ng matatanda, kung hindi mo malilinis ang isang silid, paano mo lilinisin ang buong mundo? Ngayong nakapasok na tayo sa bakurang ito, hindi pwedeng pabayaan ang mga bulok na puno sa likod bundok.
na sumisira sa tanawin. Pasensya na, yan, napapagod ka pa sa paghiwa ng karne. Pagkatapos ng tanghalian, dadaan muna ako sa likod bundok. Kung ang tuyong kahoy na kasing taas ng langit ay tinubuan na ng peste, ang pag-iwan dito ay makakasama lang sa iba pang halaman. Pupuntahan ko at luluwagan ang lupa, at aalisin na rin ang mga uod. Pagluwag ng lupa at pag-alis ng uod. Ano, babalik ka pa? 2 araw pa bago dumating ang hukbo ng lumang demonyo ng itim na bundok. Pero ang buhay na haring impyerno sa taas. Kapag nakakain na ay susugod agad para hiwain ako. Ano pa ang magagawa ko? Sabi ni Confucius, hindi nakakasawang kumain. At hindi rin dapat maging mabusisi sa pino. Talagang ang husay ni Binibining sa sandaling ito. Ang bagong anyong ito ay talagang matipuno at malakas. Talagang hindi karaniwan ang laman at dugo. Kapatid na yan, puntahan mo na ang likod bundok. Ang luma at bulok na punong iyon, grabe kung mabulok. Nagparami na naman ng masasamang uod. Magdadala ang abang ito ng patpat para pukpukin at paluin. Para hindi madumihan ang aking mga kamay. Kapatid Lin, madulas ang daan dito sa bundok. Mag-ingat ka, ha? Ang pinagmulan ng laso ng bangkay ng matandang punong demonyo. Tinapakan ng lahat ng ginoong ito na parang mga peste. Ngayon, hinihiling ko lang na magmadali na ang buhay na budha na iyon. Para mabunot ang salot na iyon hanggang ugat. Para makatulog ng payapa ang lahat. Hindi ka makakatakas. Ang tunay kong katawan ay nakaugat na rito ng daan-daang taon. Matagal na itong naging iisa sa mga ugat ng lupa sa buong kumbento ng Lanruo. Ang sapilitang pagbunot sa akin ay kapantay na rin ang pagpatay sa akin agad. Mukhang hinding-hindi ako aabot pa ng 2 araw. Hindi sumusunod sa karaniwang lohika ang halimaw na iyon. Kapag sinabi niyang bubunutin ang ugat, bubunutin talaga. Dahil hindi mo ako bibigyan ng paraan para mabuhay. Sabay na tayong mamamatay. Samantalahin ninyo ngayon at sipsipin ang dugo ng espiritu ng kultibador na iyon. Para mapilitan tayong makapagpalawig ng buhay. Hindi maganda. Napakasama dahil iyon ang pinakaubod ng buhay ng ginoong iyon. Kapag nasira ang halimuyak ng karunungan, mas nakakatakot pa ang kasunod na pagwawala niyon kaysa sa Tridemon. Langit at lupa walang hanggan. Hiram na kapangyarihan ng langit at lupa. 10,000 espada bumalik sa pinagmulan. Lungsod ng daan ng langit. Umatras kayo, mga hayop. Kung hindi, sisipsipin ko sila hanggang matuyo ngayon din. Labis ng malala ang karamdaman. Hindi lang mabahong singaw ang nalikha. Naglakas loob pa itong wasakin ang tirahan ko. At saktan ang matalik kong kaibigan. Sabi nga ng mga pantas, kung may matitiis pa, ano ang hindi matitiis? Tigil! Ngayon, gagamitin ko ang kabutihang asal na ito para bunutin ka hanggang ugat. Nakakainis talaga. Hindi iyan lakas na dapat taglayin ng tao. Isa iyong mabangis na halimaw na nakabalat tao. Talagang nakakuha pa ako ng isang buhay. Hindi mo ako mapapatay. Ang mga ugat ko ay nakakabit sa mga ugat ng lupa sa loob ng 10 li sa paligid. Kung pilit kang gagalaw, guguho ang buong kumbento ng Lanruo. Saan Alex, sinabi na ang pantas ay hindi nagsasalita tungkol sa mga halimaw, himala at ligaw na espiritu. Itinuro sa atin ni Confucius na kapag may nakatagpo kang kakaibang halimaw na ayaw makinig sa katuwiran, huwag ka nang makipag-usap pa sa kanya. Diretso mo siyang patayin sa bagsik ng iyong lakas.
Huwag. Bagaman napatay na ang matandang punong demonyo, may dalawa pang malubhang sugatan sa looban na hinihintay kong asikasuhin. Ginoo, tingnan mo. Naprotektahan ko na ang halimuyak ng karunungan. Ang galing ko, di ba? Kapatid Lin, patay na ang matandang Tridemon. Binunot hanggang ugat, at sinunog hanggang abo. Kapatid yan, dakila ang ginawa mo. Pinaglaban mo ng buong buhay ang sagradong aklat ng abang ito. Ang ganitong utang na loob, itatala ni Lin. Kapatid yan, 7 sa mga tadyang mo ay bali. At medyo nayugyog ang baga at loob mo. Hindi ko alam ang mga mahiwagang gamutan ng mga immortal. Kaya simpleng paraan lang ang magagawa ko para masahehin ka. Maaaring medyo masakit. Tiisin mo muna. Sabi ni Mencius, kapag ang langit ay magpapababa ng malaking tungkulin sa isang tao, kailangang una muna nitong pagdurusahin ang kanyang loob at isip. Pagurin ang kanyang mga buto at laman. Palamugin ang kanyang katawan sa gutom. At pabayaang mawalan siya ng laman. Kailangan lang ni kapatid yan ng 2 buwang pahinga. At gagaling ka na. Kapatid Lin, aalis ka na agad. Matagal na akong nakaperwisyo rito, panahon ng lumarga. Kailangang magmadali si Xiaosheng sa biyahe. May sugat si kapatid yan sa katawan. Kaya hindi na kailangang ihatid pa. Kapatid Lin, ang ganyang nakamamanghang lakas mo. Bakit kailangan mo pang magtungo sa pagsubok ng lumang seremonyang iyan? Sa talino at lakas mo, pwede ka nang magtatag ng sarili mong sekta. O sumabak ka na lang sa hukbo at maging general. Mas mabuti pa kaysa makipagsiksikan sa mga mapagmalaking iskolar na iyon sa tulay na kahoy. Hindi alam ni kapatid yan. Narinig ni Xiaosheng na sa kasalukuyang korte imperial. Ang dakilang guro sa palasyo na may kapangyarihang sumaklaw sa buong korte ay isang dambuhalang halimaw na mahilig lumamon ng mga batang lalaki at babae. At ang mga opisyal at iskolar sa buong korte ay puro takot sa kapa at sombrero nila. Walang ni isa ang nangangahas magsalita. May ilan pang ang nasaktan ng tigre. Nakapagbasa si Xiaosheng ng kalahating buhay ng mga aklat ng mga pantas. Pinakamayaw ko ang ganitong uri ng walang galang at mapagkakatuwang na gawain. Dahil walang nangangahas sa korte na sawayin sila sa tuntunin. Kaya si Xiaosheng na mismo ang aahon sa Jingling Hall. Pupunta ka ba sa Qian Hall para alamin kung ano ang gagawin? Siyempre, gamit ang 2 kamaong ito. At sasabayan ko sila ng maayos. Ano ang ibig sabihin ng daang Konfusyano? Ha 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 ha! Kakain ba ang panauhin dito o magpapalipas lang ng gabi? Pahingi po ng isang mangkok ng plain noodles. At isang pitsel ng mainit na tsaa. Kung may malinis na silid panauhin. Maghanda na rin ng isa. Buong araw na akong nasa biyahe. Medyo kapos na talaga ako. Hihihi. Ay, itong liblib at masukal na dulo ng mundo. May mga maputing mukha at malambot na batang iskolar pang naglalakas loob maglakad sa gabi. Kapatid, hindi ka ba natatakot lamunin ng mabangis na lobo sa bundok? Ang turo ng mga pantas ay nakatayo ng tuwid ang isang Ginoo. Ako ay maayos kung umupo at maayos kung tumayo. Kusa akong binabantayan ng matuwid na hininga. Kaya kahit karaniwang mababangis na hayop ay hindi makalalapit. Ha 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 ha! Tumahimik ka. Umiiyak ka pa, lilipulin na kita ngayon, asong ulol. Narito na ang panauhin. Kapag nakakain na, magpahinga agad. Bawal kang gumala sa gabi. Mga magigiting na binata. Sabi ni Mencius, ang matatanda ay minamahal ang matatanda at ang mga bata ay minamahal din. Ang bata ay bata at ang matatanda ay matatanda rin. Mga kasama, dala ang mga sandata. Tiyak na kayo ay mga taong marunong maglakad sa ilog at liwasan. Gagawin ko kayong sako at susuntukin at sisikuhin ng walang habas. Ganyang asal ay hindi maiiwasang labag sa dangan ng daang ilog at liwasan. Ikaw na mapagkunwari. Naiinis na ako sa pagtatrabaho para sa palasyo ng dakilang guro. Pahingi ng anumang palatandaan o gamot mula sa itaas. Ano ka ba talaga? At nangahas ka pang pakialaman ang mga wala kong saysay na gawain. Sa susunod na buhay mo, tandaan mong huwag makialam sa mga walang kabuluhang bagay.
Kaya pala ay sugo ng palasyo ng dakilang guro. Dahil ayaw ninyong magsalita tungkol sa katuwiran. Ang Xiao Sheng ay walang magagawa kundi turuan kayo ng kaunting asal. Sabi nga, may turo man o wala, walang kinikilingan. Ang ibig sabihin, kahit ano pa kayo. Handa akong ituro sa inyo ang mga tuntunin ng pagiging tao. Ito ba ang itsura ng isang iskolar? Malinaw na isa kang sinaunang halimaw na nakabalat sa balat ng tao. Humanda ka. Magkaagapay na tayo. Hawak ang kapangyarihang demonyo at nang aapi ng walang hiya. Ngayon pwede na tayong mag-usap ng kalmado. Ano ang pakay ng palasyo ng dakilang guro sa mga batang ito? Saan galing ang demonyong enerhiya sa katawan ninyong iyan? Kawawa naman, patawad sa buhay. Kami po ay mga tauhan lang sa paligid. Talagang hindi namin alam ang detalyadong plano ng palasyo ng dakilang guro. Ang alam lang namin ay may dumating na utos ng kamatayan mula sa itaas. Bawat buwan, kailangang makakuha ng 100 batang lalaki at babae. At dalhin sila sa istasyon ng paglilipat sa Hefengling. Tungkol naman sa demonyong enerhiya, iyan ay isang banal na pulbos mula sa palasyo ng dakilang guro. Kapag nakain, hindi na sila tinatabla ng espada o baril. Hindi talaga alam ng mga hindi gaanong marunong na iyon na piraso pala iyon ng halimaw. Hefengling. At, little sis, huwag kang matakot. Napagsabihan at napaurong na sila ni Kuya sa lohika. Saang direksyon ang Hefengling? Mabuti. Sabi nga kapag napag-usapan. Kapag dumating, panatag na. Dahil nandito na kayo. Hihimbing na lang kayo ng payapa rito. Ang perang ito sa bulwagan ay pambayad na sa nasirang mesa at silya. Pakiusapan mo nga at ipaghanda mo ang batang ito ng makakain. Bukas, magpaupa ka ng karitong baka at ihatid mo siya pauwi. Mukhang bago ako makaakyat sa kabisera at makakuha ng titulo. Kailangan ko munang pumunta sa Hefengling at magsermon tungkol sa aral. Ligaw na bundok at masukal na gulod. Isang manunulat na kutis at kinis na parang gatas. Kahit tingnan mo ang eksenang ito, amoy palang ligaw at kahiyahiya na. Ikaw, kapatid, huminto ka muna. Harang sa gitna ng gabi. Pasensya na talaga. Kung mamarapatin mo, ang nasa karwahe ay ang mga batang nawawala mula sa kalapit na nayon. Ha 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 ha! Ano ba akala mo sa akin? Palangga palang ligaw at mabangis na tao pala. Nag-aalangan pa sana ang matandang ito na gabi na at wala ng kainan. Ikaw na mismo ang nagdala ng sarili mo sa pintuan ko. Itong maputing mukhang bata. Kapag sinimulan kong himasin, siguradong lalakas ang loob, ha ha ha. Sabi sa tala, ang landas ng dakilang guro ay para sa lahat. Pagpili ng marunong at may kakayahan. Pagbibigay halaga sa tiwala at paglinang ng sarili. Kaya ang marunong ay hindi lang nagmamahal sa sariling magulang. Hindi lang din sa sariling anak. Sa ganoon, ang matatanda ay may maayos na hantungan. At ang malalakas ay may mapagagamitan. At ang mga bata ay mapapalaki ng maayos. Anong kalokohan iyang sinasabi mo? Pumunta kayo roon at hubarin ang balikat ng sawimpalad na ito. Painumin ninyo ako. Nais ko sanang maayos na ipaliwanag sa mga Ginoo ang aral ng isang banal. Ngunit bakit di ninyo maintindihan ang pananalita ng tao? Ngayon, balikan natin at usisain ang mga tuntunin ng pagpapalaki sa bata. Tulong, maawa kayo. Mabait na tao, maawa ka. Mabait na tao, maawa ka sa akin. Panginoong namumuno, hindi pa tapos ang mga tuntunin ng pagkatao na sinasabi ko. Aalis na ako. Ang mahigpit na mga alituntunin ng palasyo ng dakilang guro. Kung mawawala ang batch na ito ng gamot, kahit may pabalik pa ang mga panlinlang, malalaglag din sila sa hukay ng daan ng halamang ahas. Wala na tayong magagawa kundi ito. At iyan ay mataas na uri ng banal na pulbos na ipinagkaloob mismo ng dakilang guro. Noon, kahit kaunti lang ang kaya kong haluin sa tubig na may pulbos. Ngayon, pabor ka pa nga, iho.
Hindi rin maliit ang lakas ng loob mo. Ngayon, sagutin mo ang ilang tanong ko. Saang lugar sa Hefengling ang himpilan ng paglipat? Ilan ang nakabantay sa itaas para magbantay sa iyo? Huwag kang magyabang. Ngayong gabi, sakto ang araw ng pagpapalitan. Nasa tuktok na yung Black Dragon Cave ng naglilibot na alagad ni Guru Go. Lulunukin kanyang buhay. Salamat sa pagturo ng daan. Sabi nga, ang Ginoo ay nagiging ganap sa kagandahang asal. Dahil ganyan na lang ang pagpilit mo. Ang naglilibot na alagad na iyon, ako na ang magpapadala sa iyo sa ilalim ng lupa. Hintayin mo siya. Daanin mo ang gilid ng bundok at bumaba. May isang bahay tuluyan. Doon, aayusin kayo ng may-ari habang dala ninyo ang mga alagang bilog na ito. Pagliwanag ng langit, umupa kayo ng sasakyan pa uwi. Kung ang mahalagang tao ng palasyo ng dakilang guro na si Jin Wanwan ay nasa tuktok. Ako na isang iskolar na pumunta sa kabisera para kumuha ng pagsusulit. Natural lang na kailangan ko siyang personal na batiin. At maibahagi ko rin ang mga tuntunin ng kabisera.